Isang dating bituin ng pelikulang pang-adulto ang pumatay ng isang lalaki sa loob ng pambansang parke. Ang biktima ay dati na niyang inakusahan ng panggagahasa. Ang babae na dating kilala bilang Selena Savage sa OnlyFans ay nakakulong ngayon. Umamin siya sa pagpatay pero hindi siya agad tumatahimik. Bakit niya sinasabing hindi patas ang mga inuutos sa kanya habang nakakulong? Nasa kaso tayo na inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Si Selena Savage ay may nakakagulat na kwento ng buhay. Ngayon, malaking bahagi nito sa pag-usad ay gugugulin niya sa kulungan. Chelsea Perkins ang tunay niyang pangalan at hindi siya laging gumagawa ng tahasang nilalaman para sa trabaho. Veterano siya ng Coast Guard at sinasabing may traumatiko siyang nakaraan. Sabi niya, ang nakaraan niya ang nagtulak sa kanya na gumawa ng pagpatay na inamin niyang kasalanan niya ngayong taon. Ang malaking balita ngayon sa kasong ito ay ang nakakagulat na bagong pahayag na ginawa niya mula sa federal na kulungan. Bago natin talakayin yon, ilatag muna natin ang kaso, kasama ang mga nangyari matapos ang krimen, kung saan may nagtangkang patayin si Perkins, kilala rin bilang Selena Savage, ilang buwan matapos niyang patayin ang isang lalaki sa pambansang parke sa Ohio. Oo, maraming patong-patong na bahagi ang kwentong ito kaya himayin natin ito. Sa Instagram, muling ipinakilala ni Perkins ang sarili niya bilang Selena Savage. Isa siyang tinatawag na cam model. Huling post ni Perkins sa Instagram ay Disyembre 2021. Tandaan mo ang petsang yan. Noong Marso 6 ng taong yon, nagmaneho si Perkins papuntang Ohio para makita si Matthew Dunmire, 31 taong gulang. Matagal na silang magkakilala at pareho silang nag-aral sa parehong high school, ayon sa mga dokumento ng korte. Sinabi ni Dunmire sa kaibigan niya na may makikita siyang babae sa bayan ngayong weekend. Sa katunayan, nakita siya ng kanyang boss na sumakay sa isang kotse kasama ang isang babae na nagmamaneho ng puting sasakyan. Tandaan mo ang bahaging yon. Noong Marso 6 pumunta ang dalawa sa Cuyahoga Valley National Park, isang magandang parke na may kamanghamanghang tanawin. Tahimik din dito malayo sa ingay ng Cleveland o Akron sa hilagang silangang Ohio. Noong Marso ilang araw matapos noon na natagpuan ng mga nagha-hiking si Dunmire na patay bandang 11:00 ng umaga. Mayroon siyang isang tama ng bala sa ulo. Noong panahong iyon, hindi matagpuan si Perkins. Sa investigasyon, nakausap ng pulisya ang ilang mga nagha-hiking na naalala noong araw ng pagpatay kay Mateo na may narinig silang putok ng baril at nadaanan nila si Perkins na tila naliligaw sa gubat. Napansin nilang kakaiba ang suot niyang knee-high boots habang naglalakad sa pambansang parke at hindi ito hiking boots. Sa huli nakalabas din si Perkins mula sa parke at pagkatapos ay nagmaneho siya papuntang Michigan sa isang tattoo parlor. Sa huli nakauwi rin siya sa bahay nila sa Virginia. Doon nakatira ang kanyang asawa at ang kanyang asawa ang may-ari ng puting sasakyan na nakita ng boss ni Mateo na sinasakyan niya bago siya umalis at pinatay. Inabot ng ilang buwan bago na-aresto si Chelsea Perkins. Sabi ng pulisya, sa huli ay naitugma nila ang cellphone data ni Mateo sa lokasyon ng isang Airbnb na nirentahan ni Perkins para sa weekend na nasa Ohio siya. Nakita rin ang DNA niya sa katawan ni Mateo at sa bote ng tubig malapit dito matapos siyang barilin sa likod ng ulo. Naaresto si Perkins noong Disyembre 10, 2010. Kaya ang huling Instagram post niya bilang Selena Savage ay noong Disyembre 9 ng taon ding iyon. Kahit na tila malinaw ang ebidensya, sa pagbalik tanaw inabot ng ilang buwan bago inaresto ng mga autoridad si Chelsea Perkins at sa panahong ito, nagkaroon pa ng mas nakakagulat na pag-ikot ang kwentong ito. Pinapangako ko sa iyo hindi mo ito inaasahan. Kaya mahigit isang buwan bago maaresto si Perkins. May isang babae na binaril sa hilagang silangan ng Washington, District of Columbia. At ayon sa kagawaran ng katarungan, ang bumaril ay nakasuot ng kayumangging vest at kayumangging sombrero at may dalang karton na kahon. Kumatok sila sa harapang pinto at sumigaw sila. Sabi nila, UPS, binaril nila ang babaeng sumagot sa pinto. Isang taong nakadamit delivery driver ang bumaril sa babaeng sumagot sa pinto. Kalaunan, malalaman natin na ang babaeng ito ang nakadamit na parang UPS delivery person. Siya ang bumaril. Ang pangalan niya ay Tommy Lynn Dunmire. Siya ang ina ni Chelsea Perkins, ang biktima ng pagpatay na si Mateo. Sabi ng mga piskal ng gobyerno, sina Tommy Lynn at ang matagal na niyang kasamang lalaki na si Juan McQuillan ay nagmaneho papunta sa isang bahay sa Washington at may balak silang barilin si Chelsea Perkins. Nadismaya ang magkasintahan noong Nobyembre dahil walang nahuling suspek sa pagpatay sa kanilang anak.
Naniwala talaga sila na si Chelsea Perkins ang may sala kaya sila na lang ang nagdesisyong magparusa. Ngayon, ang problema ay ang babaeng sumagot sa pinto na binaril ni Tommy Lynn ay hindi si Chelsea Perkins, kundi isang babae na walang kinalaman sa pagpatay kay Matthew Dunmire. Nabuhay ang biktima ng pamamaril kaya sinubukan ni na Tommy Lynn at ng kanyang kasamang si John McQuillan na tumakas sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang mga plaka ng sasakyan. Nahuli sila ng pulis at ayon sa kanila nagpakamatay si Tommy. Inamin ni McQuillan, matagal ng kasosyo ni Tommy ang kasalanan noong 2022 sa pamamaril at nahatulan ng 3 taon sa kulungan. Wala na si Perkins sa Washington, District of Columbia, nang subukang patayin ng mga magulang ni Matthew siya bilang kunwaring delivery driver. Inaresto si Perkins sa Pensacola, Florida. Ayon sa record ng korte, ang motibo ni Perkins sa pagpatay kay Matthew Dunmire ay paghihiganti. Ayon sa record ng korte, inakusahan niya si Matthew Dunmire ng panggagahasa noong 2017. Ayon sa Cleveland Plain Dealer, sinabi ng pulisya sa Virginia Beach na kulang ang ebidensya para magsampa ng kaso sa reklamo ni Perkins. Noong Mayo 27, 2025, inamin ni Chelsea Perkins ang kasalanan sa pagmamaneho ng mahigit 300 milya patawid ng mga estado at pagpatay kay Matthew Dunmire. Umamin siya ng kasalanan sa kasong second-degree murder. Si Perkins ay hinatulan noong Setyembre ng 22.5 taon sa kulungan. Nahaharap siya sa 20 hanggang 25 taon sa kulungan. Kaya mukhang napagdesisyonan ng hukom na ilagay sa gitna ang hatol base sa kung ano ang magiging parusa niya. At kasalukuyan siyang nakakulong sa isang federal na bilangguan sa West Virginia. Bukod sa 22 taong pagkakakulong, inutusan din ng hukom si Perkins na magbayad ng danyos sa pamilya ni Mateo Dunmire. Ang halaga ay $576,000. Yan ang halagang itinakda ng korte para sa gastusin sa paglalakbay ng pamilya ni Mateo. Ginamit ito para makarating sila sa korte mula sa labas ng estado at pambayad sa libing ni Mateo. Ngunit ito rin ay tinatayang halaga ng pera na sana'y kinita ni Mateo sa kanyang buhay kung siya ay nabubuhay pa. Nagtatrabaho siya bilang musikero. Sa dokumento ng korte na nakuha ng batas at krimen, tinutulan ni Perkins ang halaga ng pera kaugnay sa mga inaasahang kita at sinabing walang payslip, tax filing, sinumpaang salaysay o pagsusuri na ipinakita para patunayan ang haba ng trabaho, regular na oras o makatwirang gastusin sa pamumuhay na maaaring nagastos niya. Sumagot ang mga taga-usig sa pagtukoy ng halaga, sipi, konserbatibong kalkulasyon at iginiit na natugunan na nila ang kanilang obligasyon. Ayon sa kanila, hindi niya dapat iwasan ang pagbabayad sa ari-arian na mapupunta sa kanyang mga menor de edad na anak gamit ang dahilan na wala siyang kinikita kahit may full-time na trabaho at kakayahan magtrabaho. Kung mag-uutos ng iba, parang binigyan mo na ng biyaya ang akusado kahit may krimen siya. Ngayong linggo, ipinakita ng record ng korte na nagkasundo sina Perkins at mga taga-usig sa Zoom status conference na magtutulungan sa posibleng resolusyon ng kaso, lalo na sa restitution. Ngunit tila maagang natapos ang negosasyon dahil nagkita sila noong Disyembre 2. Noong Huwebes, Disyembre 4 nagsumite ang gobyerno ng dokumentong nagsasabing hindi sila nagkasundo at hiniling sa korte na utusan si Perkins na bayaran ang halos 60,000 na dati nang ipinag-utos. Sa puntong ito, hindi pa malinaw kung paano magpapasya ang korte sa susunod na mangyayari. Kasama natin ngayon si Mark Weaver, dating Deputy Attorney General ng Ohio at taga-usig. Laging masaya kang makasama sa law and crime, lalo na sa mga kasong ganito sa iyong estado, kahit federal pa ito. Pagdating sa argumento tungkol sa restitution, gaano kalakas ang kaso na meron si Chelsea Perkins? Medyo malakas ang kaso. Kapag humihingi ng restitution ang mga biktima, siguraduhin hindi nila pinapalaki ang gastos o humihingi ng labis. Para sa mga krimen ng karahasan, malinaw sa batas federal na may karapatan ang mga biktima tulad ng mga anak ng pinaslang sa compensation. At isa sa pinakamalaki ay ang pera na sana ay kinita ng lalaking ito sa kanyang karera kung nabuhay siya at naitaguyod ang kanyang mga anak. Ano ang mga isinasaalang-alang sa pagkalkula niyan? Sino ang taong responsable sa pagtukoy kung magkano ang perang iyon? Maaring magulat ang manonood na may industriya talaga ng mga gumagawa nito. As to say, aktuaryo at mga accountant at mga eksperto na kayang tingnan ang landas ng karera ng isang tao at tantiyahin kung ano ang posibleng gawin nila. Ang taong ito ay isang musikero, kaya hindi patas na sabihin na magiging kasing sikat siya ni Taylor Swift kung nabuhay pa siya
Kaya dapat ang kabayaran ay nasa 10-10 milyong dolyar. Maaring kumita ang isang musikero at sigurado akong may iba pa siyang pinagkakakitaan. Madali para sa aktuwaryo na tingnan ang mga talaan ng karaniwang ginagawa ng mga ganitong tao at magbigay ng pagtatantiya. Hindi ko alam ang kalagayan ni Chelsea Perkins pagdating sa pera, lalo na sa puntong ito kapag iniisip mo yung mga bayarin sa abogado at iba pa. Makukulong siya ng 20 pang taon, paano niya mababayaran ng ganun kalaking halaga? Malamang hindi niya mababayaran. Madalas ito ay tinatawag naming legal fiction. Pinipilit nating magbayad ang isang taong nakakulong na, sa pinakamaganda, kumikita lang ng kaunting pera sa paggawa ng trabaho sa loob ng kulungan para makabili ng candy at personal na gamit sa commissary ng kulungan. Inaasahan nating magbayad siya sa hukom pero kadalasan simboliko lang ito para ipakita na dapat siyang managot. Hindi naman siya sobrang tanda. Kung mabubuhay siya ng matagal, maaari siyang makalabas ng kulungan at pagkatapos ay babawasan ng tiyak na halaga ang kanyang sahod para bayaran ng institusyon ng restitution na ito. Paano gumagana yon? Halimbawa, kung makalabas siya ng kulungan balang araw, ibig kong sabihin, kung mabubuhay pa siya ng ilang taon matapos mapagsilbihan ang 20 hanggang 25 taong sentensya, sino o paano tinutukoy kung magkano ang babayaran niya taon-taon habang buhay? Karaniwan, ito ay binabantayan ng Parole o Probation Department na nagtakda ng orihinal na utos. Hindi ito gawain ng hukom kundi ng mga empleyado ng gobyerno na nagbabantay sa pagsunod ng mga dating bilanggo paggalaya nila. Maaring maging bahagi ito ng kanyang mga obligasyon sa parole kapag siya ay lumabas ng kulungan. At pagkatapos, kung titingnan lang natin ang kasong ito sa pangkalahatan, inakusahan niya ang biktima, si Mateo Danmayer, ng sexual na pag-atake maraming taon na ang nakalipas. Wala siyang ebidensya para rito. Minsan mahirap patunayan ang ganitong kaso. Ano masasabi mo sa aspetong iyon? Kung titingnan kung paano nangyari ang kaso, nahatulan siya, ngunit ayon sa kanya may motibo siyang dulot ng isang traumatic na karanasan, ilang taon na ang nakalipas. Oo, kung rapist ang lalaking ito, dapat siyang litisin at makulong. Hindi ko alam kung totoo, pero iyon ang sinasabi niya. Ang Hollywood television at mga pelikula ay nagbigay sa atin ng ganitong klase ng kapanapanabik na paglalarawan ng isang babae na magtatama ng mga mali sa pamamagitan ng paghahanap at pagpuwersa sa kanyang rapist na managot sa ginawa niya. Interesante ito sa pelikula, pero sa totoong buhay, obligation nating huwag gumawa ng pangalawang krimen. Kaya kung ikaw ay naging biktima ng krimen, sabi niya, siya ay naging biktima ng krimen, meron kang dalawang bagay na pwedeng gawin. Maaari kang magsampa ng kasong kriminal at maaari kang magsampa ng kasong sibil para sa danyos. Iyon ang mga pwede mong gawin. Hindi mo pwedeng lumabas at pumatay ng tao dahil makukulong ka. At naaalala ko nung una naming tinalakay ang kwentong ito. At ang ideya na dalhin ang lalaking ito sa isang parke para mag-hiking, na parang hinihikayat siyang isipin na magkakaroon sila ng pag-uusap o koneksyon sa kahit anong paraan. At pagkatapos ay pinatay niya ito, alam mo yon, talagang malamig ang dugo. Gaano kadalas kang makakita ng ganitong krimen? Kasi ang kwento, isa pang issue ang kinasasangkutan ng pamilya ni Mateo Danmayer at ang ginawa nila kay Chelsea Perkins. Ano ang masasabi mo rito? Alam kong malaki ang epekto ng ganitong kaso sa buhay ng tao. Pero parang ang daming tao ang gumawa ng paraan na ang daming buhay ang nasira dahil sa nangyari. Oo, tama ang obserbasyon mo. Nandito ako sa Prosecutors Conference at kung tatanungin ko ang iba ko pang prosecutor, sigurado akong sasang-ayon sila na karamihan ng kasong hinahawakan namin ay bigla ang krimen, madalas dahil sa alak o maling desisyon sa oras na iyon. Bihira lang talaga na makatagpo kami ng mga krimen na talagang pinag-isipan ng mabuti kung saan yung taong gagawa ng pagpatay ay gumugol ng mahabang oras sa paghahanda para dito. Iniisip ko kung ano kaya ang tumatakbo sa isip ng biktimang ito habang naghahanda ang babaeng ito na akitin siya papunta sa gubat. Ayon sa ulat, may mga saksi raw na nakasalubong ang babae matapos ang pamamaril. Nakasuot siya ng thigh-high boots na hindi naman para sa hiking. Kaya naman malamang alam ng biktima na hindi sila nakabihis para mag-hiking sa gubat. Mapapaisip ka tuloy kung ano ang sinabi niya sa kanya para mahikayat siyang pumunta sa napakalayo at liblib na lugar kung saan niya magagawa ang krimen. At isa pang bahagi nito at muli, hindi ito dahilan. Pero tumagal talaga ito ng matagal.
Alam mo, kapag iniisip mong makakita ng tao sa gubat, wala silang suot na bota. Ginawa niya ang krimen sa isang pambansang parke, saka tumakas sa ibang estado. Alam mo, naging kaso ito ng federal, tapos sina Matthew Danmeyer na nanay at stepdad niya, nauwi silang makulong dahil sa pagtatangkang patayin si Chelsea Perkins. Paano mo bilang isang piskal, at siguro pati na rin sa antas ng kapulisan, kapag may investigasyon na tumatagal, paano mo pinananatiling alam ng pamilya ang nangyayari na hindi ito isang kasong napabayaan na nauunawaan mong sinusubukan mong buuin ang kaso para hindi mangyari na may kagaya ng pamilya nila na umano'y sinusubukang maghiganti at kunin ang hustisya sa sarili nilang mga kamay? Oo, tinitingnan natin ang kaso at minsan gamit ang hindsight. Sinasabi natin malinaw na galit siya sa kanya. Bakit hindi nalaman ng mga autoridad ng FBI? Bakit hindi nila alam? Wala silang ganong impormasyon noon. Meron silang bangkay, isang taong binaril sa gubat, at siya ay hindi mula sa kasalukuyang buhay niya, siya ay mula pa sa malayong nakaraan niya at hindi rin siya galing sa lugar kung saan siya nakatira noon. Kaya medyo mahirap talagang makahanap ng tulad ng nahanap nila. Matagal din bago nila natagpuan. Paano mo haharapin ang pamilya na naghahanap ng hustisya para sa pinaslang nilang mahal sa buhay? At iyan ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang taga-usig. Nakaupo na ako kasama ang mga miyembro ng pamilya ng mga namatay at talagang wasak ang kanilang mga puso. Gusto nilang may magawa at kami namang tagapagpatupad ng batas ay nais silang tulungan. Pero may obligation din kami na buuin ang isang kaso na mapapatunayan ng lampas sa makatwirang pagdududa sa harap ng isang nagkakaisang hurado. Ano ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagiging kasong federal ang isang kaso tulad nito sa halip na ito ay usigin ng mga autoridad sa Ohio? Oo, may dalawang basehan ng federal na jurisdiction dito. Kapag gumawa ka ng krimen sa isang estado at lumipat ka sa ibang estado, tumatawid ka ng hangganan ng estado. Maraming kaso yon ng estado o federal na pag-uusig, ngunit dahil sa federal na pambansang parke, ito nangyari, nasa federal na ari-arian ito. Marami sa inyo ang nakapanood ng Naval Criminal Investigative Service o Naval Criminal Investigative Service. Sila ang mga investigador kapag ang krimen ay naganap sa federal na ari-arian na may kinalaman sa Navy. Isa yan sa mga paraan kung paano nasasangkot ang Naval Criminal Investigative Service. Kaya kapag federal na ari-arian, bibigyan kita ng halimbawa, minsan ay nakatanggap ako ng parking ticket sa isang federal na parke at kung gusto kong questionin ito, kailangan kong pumunta sa federal na korte. Medyo nakakabaliw isipin yon pero nangyari ang paglabag habang nakapark ako sa isang federal na parke. Kung gusto mong labanan yon sa federal na korte ka, hindi sa local na traffic court. Paano yung proseso ng pag-usig sa isang tao sa isang kaso na kung nangyari lang ito sa isang kalye sa Cleveland, sana ay isang taga-usig sa Cleveland ang humawak nito. Sa sitwasyong ito, dahil sa parke ito nangyari at maraming estado ang sangkot, nauuwi ito sa isang federal na kaso. Paano nagkakaiba ang pag-uusig sa pagtukoy ng sala ng tao at sa pagbibigay ng sentensya? Kailangan except and nila fiscal ng estado at federal dahil maaring ito ay krimen sa state. May dual sovereign theory na nagsasabing ang double jeopardy clause ng Constitution ay nagbabawal na malagay ang isang tao sa panganib ng dalawang beses para sa parehong krimen. Hindi ito angkop kapag may kaso sa estado at federal. Kung halos magkapareho ang federal at estado na kaso, maaring maging problema iyon. Sa teorya maaring kasuhan ang babaeng ito sa Ohio kung nanaisin ng mga fiscal sa county na ituloy ito. Madalas nating makita na kapag ang mga tao ay nahaharap sa sentensya, kahit pa pumayag sila sa plea deal, hindi nila natatapos ang buong sentensya. At sa kasong ito, makakakuha siya ng 20 hanggang 25 taon. Gaano kalaki ang posibilidad dahil ito ay sa isang federal na kulungan na talagang magsisilbi siya ng 20 hanggang 25 taon. Kumpara sa maagang paglaya tulad ng nakikita natin na nangyayari sa ilang mga estado. Siyempre, at may kukumpara ko yan sa Ohio. Sa Ohio, karamihan sa mga taong iyon ay mapapasailalim sa federal na sistema dahil sa ilang bagong pagbabago sa sentensya. Kung magiging maayos ang asal niya, kung hindi siya magkakaproblema sa kulungan, pwede siyang makabawas ng ilang taon sa sentensyang iyon. At kung siya ay first-time offender, hindi ko maalala sa mga tala kung ganun nga siya. Sa tingin ko ganun nga. Iyon ay dagdag na oras na pwede niyang mabawas. Kung maayos ang asal niya, maaring makalaya siya sa loob ng 15 hanggang 18 taon. At pagkatapos pa niyan, alam mong maaaring 15 hanggang 18 taon, parang dadaanan mo at pinag-uusapan lang namin ito na hindi ito isang krimen ng bugso ng damdamin. Alam mo yon na nag-away sila ni Mateo Danmeyer tapos binaril niya ito. Na ito ay isang bagay na pinagplanuhan.
ito ay sinadya. Nagmaneho siya papunta sa ibang estado para tumakas at pagkatapos ay nagtangkang magtago hanggang sa siya ay tuluyang naaresto. Ano masasabi mo sa sentensya at plea deal niya na 20 hanggang 25 taon ang kulong, samantalang habang buhay na pagkakakulong sana ito sa ibang estado kung umabot sa paglilitis? Ganito talaga ang guilty plea, di ba? Kailangan may isakripisyo ang bawat panig. Ang plea bargain ay parang kontrata sa totoo lang at tulad ng anumang kontrata, kailangan may makuha ang bawat panig na mahalaga para ito ay maging epektibo. Kaya sa kasong ito, ang tanggapan ng United States Attorney mula sa Northern District ay natanggalan ng obligasyon na patunayan ang kanilang kaso ng lampas sa makatwirang pagdududa. Ang akusado ang mamamatay tao ay nawala ang posibilidad na mas mapahaba ang kanyang pagkakakulong. Alam kong maganda ang tanong na ito at maraming makakasagot dito sa inyong komperensya, lalo na't ikaw at ang mga kasama mo ay mga taga-usig. Pero kapag nasa plea negotiations ka, paano mo binabalanse ang pagpapilit sa kanyang umamin kung kapalit nito sa kasong planadong pagpatay 20 hanggang 25 taon lang o mas mababa pa ang kulong niya? Paano mo binabalanse iyon kumpara sa pagsasabing siya ay dapat manatili sa kulungan, kampante ka sa kaso, itutuloy ito hanggang dulo at ipapaubaya sa hurado? Sa totoo lang, marami akong nausig na kaso ng sexual na pang-abuso sa mga bata sa aking karera. Kaya madalas, iniisip ko kung gusto ko bang ilagay ang bata sa witness stand at gawing mas mahirap ang buhay nila at muling gawing biktima sila. Dito, walang pwedeng tumestigong biktima dahil patay na siya kaya hindi ito iko-konsidera. Pero gusto mo pa ring siguraduhin ang pamilya. Ang sinasabi mo sa kanila ay kung makuha natin ang plea bargain at ang hatol, wala nang magiging apela. Hindi mo na kailangang paulit-ulit bumalik at umasa na hindi ibalik ng korte ng apela para sa bagong paglilitis. Kaya nagbibigay dito sa kanila ng kaunting pagsasara o kapanatagan. Isa ito sa mga bagay na pinag-uusapan namin sa mga pamilya kapag hinihikayat namin silang pag-isipan, kumbaga ang pagpayag sa plea bargain. Bagamat palagi naming pinaalalahanan sila na desisyon ito ng piskal, hindi ito desisyon ng pamilya. Bilang kinatawan ng Ohio, buong estado ang kinakatawan ko sa kaso, hindi ang pamilya ng namatay. Kaya mahirap ang pag-uusap na yon. Maraming luha, maraming dasal, maraming tao ang labis na nalulungkot. Aminit Mahatsin, gusto kong pakinggan ang mga piskal, hayaang magsalita sila at gawin ang tamang desisyon. At pagkatapos nyon, kung umabot ito sa paglilitis, karaniwan, ano ang itsura ng proseso ng federal na apela? Kung saan, kung naramdaman niyang hindi makatarungan ito sa kahit anong dahilan, at hindi ko rin alam kung gaano karami ang pera niya, o kung kaya ba niyang bayaran ang mga bayarin sa abogado para isampa ang mga apela. Pero gaano katagal bago talagang magtagumpay ang isang tao sa ilang mga kaso na iapela ang isang hatol sa ganitong uri ng krimen? Oo, may karapatan siyang magkaroon ng public defender para sa apela kahit kaya niya man o hindi ang bayad. Hindi proseso di apel ay in the bagal. Hindi ito buwan kundi taon bago mapawalang bisa ng appellate court ang isang hatol at karaniwan kailangan ng akusado sa kasong ito ang taong bumaril sa lalaking ito na lumantad at ituro ang pagkakamali sa paglilitis, alinman sa pagkakamaling lumalabag sa batas o sa Constitution. At bukod pa sa paghahanap ng pagkakamali, kailangan din nilang patunayan sa appellate court na magbabago sana ang resulta ng hatol kung wala ang pagkakamaling iyon, kaya hindi sapat na sabihing may nagawang pagkakamali lang. Yan ang tinatawag na plain error. Pero dapat reversible error ito. Kailangan mapatunayan na iba ang resulta kung walang pagkakamaling yon. Mataas ang pamantayan dito. Karamihan sa mga argumento na ginawa ko sa apela, sa tingin ko lahat ng mga argumento ko para sa mga kasong kriminal ay pinabora ng Court of Appeals. Makikita natin kung paano ito matatapos. Si Chelsea Perkins na umamin sa premeditated murder ay hinatulan ng 20 to 25 taon, pero tinatalakay pa ang restitution. Mark Weaver, prosecutor at dating Deputy Attorney General ng Ohio, maraming salamat sa pagsama sa Law and Crime. Pinahahalagahan namin ito. Salamat sa muling pag-imbita sa akin. Yan na ang pagtatapos ng On the Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart, magkita-kita tayo sa susunod.